Magandang araw po sa inyo, kaibigan. Ito po muli ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating pong bubulayin sapagkat ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kung sa ibang tao, hindi mahalaga ang salita ng Diyos, pero sa mga taong naniniwala sa Diyos, mahalaga po ang kanyang salita. Minsan pa, dudulog tayo sa isang panalangin bago tayo pumalaw sa ating pagbabasa ng kasulatan. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po, samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong Santong Espiritu upang siyang magpatuto sa aming kalagitnaan kung anong layunin ng iyong salita. Sapagkat ang buhay naming tao sabi nga po, parang alabok lamang na kapag winalis mo, mawawala. O saan mang isang iglap, ang buhay namin pwedeng mawala. Salamat po, samahan mo kami sa aming pagbubulay, Panginoong Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po mababasa dito sa Gawa, chapter 15, Ganito po nakasulat sa verse Gawa 15:6. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia. 7. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang araw, inirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa ano po nakalagay? Ito po mga kapatid, nalalaman ninyo na noong unang nakaraang araw, inirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil at sila na may sumampalataya. 8. Ang Diyos ang nakakasaliksik ng puso ang nagpapatuto na sila'y tinanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaluhog niya sa atin. 9. Walang pagkakaiba ang paningin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? 11. Sumasampalataya tayo sa kanya. Tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Yesus at gayon din sila. Yan. Purihin ng Panginoon. Ito po ang kaligtasan ay nasa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus Kristo. Ang pinag-uusapan dito yung dalawang karakter ng mga tao, isang Hudyo at mga hentil. Na meron po silang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus Kristo. Dito po sa 11, tignan niyo po sa 9, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Kanila at sa atin. Yung kanila, yung mga hentil. Yung atin, yung mga Hudyo. Kasi si Pedro po ang nagsasalita. Wala daw pong pinagkaiba. Ulitin natin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Alam niyo po sa buhay natin ito, ano man ang kinabibilangan mong reliyon,
Hindi po reliyon ang pinag-uusapan natin. Ano po? Ang pinag-uusapan, tayong lahat ng tao, sa paningin ng Diyos, pantay-pantay. Gaya ng sinabi ng kasulatan. Anong sabi niya? Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Ibig sabihin, parehas po ang pagtingin ng Diyos sa mga Hudyo at mga Hentil. Kaya sabi po sa verse 11, sumasampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandang loob ng Panginoong Jesucristo at gayon din sila. Dalawang karakter na naman. Tayo at sila. Hudyo at Hentil. Tingnan natin yung kay Pablo. Tingnan naman natin ang sinabi ng Panginoong Yesus. Ito ba sinabi ni San Pedro na anong sabi? Sumasampalataya tayo na maliligtas sa pamamagitan ng kagandang loob ng Panginoong Yesus. At gayon din sila. Ano po? Tingnan natin ano. Tungkol kay Apostol Pablo, nang tawagin siya. Ito po sa Gawa 26, simulan natin sa 12 ang basa. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. 13. Nang katangalian tapat abang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. May binanggit si Pablo dito, lahat kami natumba. Pero, anong sabi niya? Kaming lahat ay natumba sa lupa. So, ibig sabihin, habang naglalakad sila, nakita nila yung napakaliwanag na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya natumba sila. Ayan. Anong sabi niya ni Pablo? Totoong nakasilaw ang liwanag na sa paligid namin magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin na sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo. Yung tinig po, si Pablo lang o sa pangalang Saulo, kasi Saulo pa siya rito. Siya lang po nakakarinig. Yung kasama niya, limbawa, 10 kayo naglalakad, natumba kayo lahat. Yung tinig sa langit, ang nakarinig lang si Pablo. Yung siyam hindi. Apo, sabi ni Pablo. Anong sabi rito? Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko. Yun, narinig ko. Hindi niya sinabing narinig naming lahat. Ano po? Ano yan? Yan po yung calling ni Pablo. Sa verse 15, tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. 16, tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo
17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18, himumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Yan. So maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus kay Pablo, itatalaga kita. Ito po yung pagtatalaga o yung calling ni Pablo. Siya po noon ay anong pangalan niya noon? Saulo. Pero nung italaga na po siya, hindi na siya Saulo. Pablo na. So maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, yung pananampalataya nila sa akin. Sa amin ni Jesus. So, ulitin po natin At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Hindi po sinabi ni Jesus sa pananampalataya nila kung kani-kaninong mga santo or santa. Kundi sabi niya pananampalataya sa akin. Hindi sinabi ni Jesus na pananampalataya sa akin at sa mga santo at santa. Kaya lagi ko po sinasabi, yung mga santo, santa, na nabuhay sa kanilang panahon, wala po silang kaugnayan pagdating sa kaligtasan. Kasi hindi po sila Diyos, hindi sa kabilang sa godly o kadyosan. Kaya mali naman yung sinasabi ng iba, kapag sila'y tumatawag sa Diyos, gumagamit pa sila ng mga pangalan ng mga santo or santa. Wala na pong ganon. Maliwanag po sabi ni Jesus dito kay Pablo, ulitin na naman natin, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ibig sabihin, pananampalataya kay Jesus lamang po ang kailangan. Ano po? Hindi na po kailangan nating idagdag pa yung mga santo-santa. Meron pang babasahin tayong talata, dito sa 1:16. Ito po, popular verse ito. Tinatawag din nila ng puso daw ng Biblia. Anong nakalagay po dito? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po, sa pamamagitan ng pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Kaya sino po yung bugtong na anak ng Diyos? Wala pong iba kundi si Jesus. Anong sabi? Ulitin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Tayo po yung sangkatawan. Tayo po yun. Kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak. O sino yung isang kaisa-isang anak ng Diyos? Wala pong iba kundi si Jesus. Upang sino mang sumampalataya sa kanya. Individual. Sino mang sumampalataya sa kanya. Kanino? Kay Jesus. Kumbaga sa 10 tao, pag sumampalataya 5, ito, hindi. Ito lang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Itong 5, sumampalataya. Itong hindi sila. Ulitin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dalawa dito.
ang pwede mong piliin. Kapahamakan or buhay na walang hanggan. Alam na natin kung ano yung buhay na walang hanggan, ang sumampalataya sa anak. Sabihin kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Pero, pag hindi ka sumampalataya sa Kanya, kapahamakan naman. At yung kapahamakan, ay walang hanggan din po yun. Kaya dyan po natin makikita sa ating tinatalakay, yung pananampalataya sa Kanya. Siya mismo nagsabi, yung sumasampalataya sa akin ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Kaya pala kailangan ng tao ang pananampalataya kay Jesus kasi para ka patawarin. Tingnan natin ang sulat ni Pablo. Lahat nga bang tao may kasalanan o wala? Yun ang tanong. Tingnan natin ang paliwanag ni Apostol Pablo. Dito sa Roma says ito po. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ayun. Lahat daw po nagkasala. Maliwanag, lahat tayo nagkasala. Ayun. Sino ngayon ang magsasabing wala siyang kasalanan? Meron kaya? Ikaw, kaibigan. Kayong mga nanonood ng video ko, masasabi niyo bang wala kayong kasalanan? Kasi si Pablo na po nagtiyak. Lahat tayo. Anong sabi niya? Basahin po natin muli Sapagkat ang lahat, kita niyo po. Lahat. Ibig sabihin, wala na po tinira si Pablo. Lahat tayo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Lahat tayo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat. Kapag sinabi niyong wala kayong kasalanan, lalabas, kinukontra mo si Apostol Pablo. Apostol ng Panginoong Yesus yan. Tagapagsalita yan. Meron pang talata na kapag sinabi mo wala kang kasalanan, ito po. Ito. Unang 1 Gs. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. By the way, ang gamit ko nga po palang Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Yan po, Catholic Edition. Kaya pag sinabi mo wala kang kasalanan, kaibigan, anong sabi? Ginagawa mo sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang salita ng Diyos. So, lahat tayo nagkasala. Kaya kailangan yung pananampalataya. Kaya binigay si Jesus, isinugo si Jesus. Para saan? Para sa ating kaligtasan. Kasi kung hindi pumapatawad ang ating kasalanan, hindi tayo ligtas.
lahat tayo parurusahan sa apoy ng impyerno ng Diyos. Pero dahil pag mahal niya tayo, maliwanag. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa satang katauhan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayo madisgrasya, mapahamak sa apoy ng impyerno. Kasi po, pag nasa impyerno ka na, hindi ka na makakalipat ng langit. Kahit sabihin pa ng iba na, hindi, malilipat ka in due time. Wala po turong ganyan. Kaya pareho pong everlasting ang langit at ang impyerno. Yung nasa impyerno, hindi na po pwede lumipat sa langit. Yung nasa langit, hindi po pwede lumipat din sa impyerno. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayong sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi siya po ang tagapagligtas eh. Anong sabi niya sa 1:14? 6. Tingnan natin ang talata ng Biblia. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. O kita niyo po. I am the way, the truth, and the life. Walang sino man. Individually yan. Tinutukoy niya tao. Walang sino man makakapunta. Saan daw? Sa aking Ama. Kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag po ano? Para makarating ka sa Ama o sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pero nakapagtataka naman. Ang dami pong nadadaya ng mga ibang klaseng reliyon. O lalo na yung isang reliyon na very popular ngayon. Kanyang kahayupan. Kaya sabi ko kahayupan. Hindi niya asawa, inaasawa niya. Bata pa sa kanya. Ngayon, iniimbestigahan siya. Pinatatawag siya. Ano? Pinagtataguan niya. Pagkatapos sasabihin niya pa, lahat ng kaluluwa ng tao ay awak ko. Hindi ka makakapunta sa kingdom kung hindi ka dadaan sa akin. At sinasabi niya, si Jesus daw ang kanyang ama. Paano kayo yung ama ni Jesus? Yung Panginoon Diyos. Kaya sa kanilang pagkadaya ni Satanas, sinasamba na siya. Nilululati na siya. Kasi nga po, sinasabi niya, lahat ng kaluluwa akin. Kita yun. Hindi ka makakarating sa kingdom kung hindi ka dadaan sa kanya. Kita niyo po. Pero dami pong nabobola, naloloko. Ngayon, wanted siya. Maging sa US. Wala. Nagtatago. Pinatatawag siya ng Senate, Senado, in need of legislation. Ayan. Na tinatawag siyang sarili niya. Appointed siya. Sino nag-appoint? Siya. Siya. Wala nag-appoint sa kanya kundi siya mismo.
Inappoint niyang kanyang sarili. Appointed son. Kaya ang papel ng son sa Biblia si Jesus. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. So yung role ni si Jesus, kinuha na niya. Ngayon na sinasabi niya, ang aking ama si Jesus. Pero sa Bible po, hindi ganun ang turo. Hindi po tinatawag nilang ama si Jesus. Kundi, tingnan natin sa Hebreo. Yung mga mananampalataya, anong sabi? Ito. Sa Hebreo 2:12. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Yung mananampalataya po walang tawag ni Jesus, mga kapatid. Hindi sinabi ni Jesus, tatawagin niyo akong ama. Kayo nagsasabing tinatawag niyang ama si Jesus. Kasi siya na yung anak. Yung papel ni Jesus sa Biblia, kinuha na niya. Ngayon, lalabas ngayon, ang si Jesus ang kanyang ama. Ano po? Pero sa Biblia, anong sabi? Ulitin natin. 2:11 ng Hebreo. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa. Amang Diyos. Ganito kayo manalangin, Ama naming Diyos, nasa langit ka. Yung mananampalataya, ang tawag din sa kanya, Diyos, amang Diyos. Tawag ni Jesus, amang Diyos. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito iisa. Kahit hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Hindi ama tawag sa kanya, kapatid. Kung naniniwala ka kay Jesus, sumampalataya ka, maging kapatid mo si Jesus. Kapatid ka ni Jesus. Ito ang binasa natin. Hindi mo siya tatawagin ama. Wala po nakalagay na gano'n. Purihin ang Panginoon. Kaya yung pananampalataya natin sa Panginoong Yesus, sapat na po yun. Para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At makasama, sino makasama mo? Yung ginawang banal ng Diyos. Kita niyo po. Ngayon, sasabihin ng wanted na yon na para makarating ka sa kingdom. Kingdom ni Satanas ang ibig sabihin ng kulukoy na yon. Yung tinatawag niyang kingdom doon sa Davao, kingdom ni Satanas yun. Kahit nasabihin na natin si Jesus ang nag-appoint sa kanya bilang appointed son, ipapayag ba naman si Jesus yung i-appoint niya, manyak sa laman? Manluloko, sinungaling? Ano pa? Mapaglubid ng kasinungalingan. Yung kanyang kasalanan sa FBI ng Amerika, sa panahon ng kanyang kaibigan na si Duterte nung nangyari yun. Ngayon, nagpuputak siya na sinasabihin niya si BBM nagipagkutsabahan sa Amerika. Panahon pa ni Duterte po yun .
Yung lumabas yung wanted sa FBI sa Amerika. Panahon ni Duterte yun. Sino naman si Duterte? Eh di kaibigan niya, sanggang dikit niya. Oh. Napakalaking kayabangan. Appointed son of God. Sino nag-appoint? Siya lang, in-appoint yung sarili niya. Kunwari, gumagamit pa ng Biblia. Ang masakit, nagdarasal sila doon sa Davao. Siya, dinadasalan na nila. No. Kailan niya kaya sasabihin siya ng Diyos? Alam niyo po, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Mag-ingat. Kasi nga, may bulahan. May mga manluloko. Ano po? Nangangaral din sila. Pero ano sila? Kampo ni Satanas. Sukat ba namang pinagbibintangan pa yung nag-akusa sa kanya? Pero, kung talagang wala kang kasalanan, hindi ka lumutang ka. Doon mo papatunayan sa korte o sa anumang investigative body na wala kang kasalanan o inosente ka. Hindi yung nagtatago ka, nagpupuputak ka. O, para kang nagtatagong marites. Po, ingat po kayo. Iwanan natin si marites. Punta na tayo sa pananampalataya. So, maliwanag ano? Sabi ng Panginoong Yesus, kanilang pananampalataya nila sa akin. Patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan. Kaibigan, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus, panahon na. Sumampalataya ka, tanggapin mo si Jesus hanggat may pagkakataon pa. Kasi pagpatay ka na, wala ka nang magagawa. Kahit ipagdasal ka pa ng iyong mahal sa buhay, wala nang kwenta yun. Ang pananampalataya po, kapag tayo nabubuhay, kaya sabi niya, yung sumasampalataya kay Jesus. Oh. Yung ba sumasampalataya, buhay o patay na. Lahat yung mga taong buhay na makasalanan. Sa kanilang pagsampalataya, anong sabi ni Jesus? Patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan. Mahirap po bang gawin yan? Sa isang taong matino, mahirap. Hindi po ano yan. Hindi mahirap yan. Pero doon sa mga loko-loko, pilosopo, wala ka na magagawa doon eh. Mga loko-loko na nga eh. Tandaan po natin ang pananampalataya natin. Ay kailangan nakahayon sa banal na kasulatan. Kapag wala sa Biblia, kahit anong itayo mo dyan, hindi tatayo yan. Kaya ako po, lagi kong dinadala yung Biblia ko. Para saan? Para magamit ibahagi ang salita ng Diyos sa tao. Hindi upang magyabang ha, hindi po. Upang ipatotoo ang salita ng Diyos sa tao. Tandaan niyo po ang buhay natin dito, maiksi lamang. Maaaring hindi mamaya, bukas, makalawa, pwedeng mawala na tayo sa mundong ito. Mas maganda bago man lang tayo mawala sa mundong ito, naisuko na natin ang buhay natin kay Jesus, ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa lupa. Ano po? Kaya po pinadala. Panguli. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Roma? Roma 5. Ito po, no? 6. Sapagkat nung tayo may ina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon,
para sa ating mga makasalanan. 7. Mahirap mangyaring ihalay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. 10. Dati tayo mga kahawa ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Praise the Lord. Napakaganda po. Tiyak na ang kaligtasan. Paano? Sa pananampalataya kay Jesus. Ginawa na ni Jesus yung dapat. Yung parte niya, ginawa na niya. So, yung parte na lang natin ang ating dapat gawin. Anong kailangan? Sumampalataya lang. Sabi niya, 1:3:16. Ang sumampalataya sa anak ng Diyos. Pag sinabi mo sumasampalataya ka, yun ay, tignan natin sa 3:16 ay 3:36 ng 1. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Anong sabi? Yung pagsunod mo kay Jesus, yun ay pananampalataya mo. Pero kung naniniwala ka kay Jesus, sumasampalataya kaya wala ka namang pagsunod, useless lang. Ang tamang pananampalataya may pagsunod. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Di ba napakaliwanag? I am the way, the truth, and the life. So kaibigan, kung di po sinusuko ang buhay mo kay Jesus, panahon na, para isuko niyo po. Panahon na. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Ng aming pananampalataya, napakalaga sa iyong harapan, sa iyong anak na si Jesus. Sana po, Panginoon Diyos, yung mga makakapanood ng video ito, ipuin mo ang puso nila. Kung hindi pa sila nakakapagsuko ng kanilang buhay sa iyo, suko nila. Kung sila man may dalang kabigatan sa buhay yung paghahanay, kung may iba't ibang sakit yung pagalingin po, Panginoon Diyos. Salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kaibigan, alam mo na, like, share, and subscribe now. Now na, subscribe. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Po, tandaan nyo kaibigan, maiksi lang ang buhay. Samantalahin po natin ang opportunity na binibigay ng Diyos ang ating kaligtasan. So, hanggang dito na lamang po. Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye! Nawadatan po kayo ng Panginoon Diyos o ng sa aking salita ng On Bible Study na nasa maayos na kalagayan. Bye-bye po.